O anyway, magandang araw sa inyo sa mga nagmamadali dyan. Mauna na kayo. EJ Warrior, salamat po Anyway, magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at eto na nga, magsisimula na tayo. Marami kasi dyan, masyadong mainit masyadong sa mga issues sa lipunan Anyway, pag-usapan na natin itong bagong pangyayari. Nako po, pambira, oo. Ito nga si Madam BP Sara Duterte, inisnab. Hindi nyo ba alam yun? Ha? Kwento ko lang sa inyo, hindi nyo ba alam na inisnab ni BP Sara si BBM? Di umano. Nako, bad shot na siya. Coach Raboza, maraming salamat. Bad shot na siya ngayon. Anyway, panoorin natin kung paano ba inisnab Huwag kayong mag-alala, hindi to clickbait. Hindi po katulad ni Jay Guevara yung mga title niya. Mga talagang mawiwindang ka pag ako po nag-title ako, sigurado kaya kong i-justify i-justify natin na inisnab ni BP Sara Duterte etong si Marcos. Maniniwala ba kayo? Eto, pakingge. Opisyal nang binuksan ngayong araw sa Cebu ang Palarong Pambansa 2024 sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakatakda ring dumalo ang Vice-Presidente ayon sa City Hall pero bumisita na lamang siya sa isang ospital sa Cebu. Nako! Mantakin mo Dapat bibisita sila, magkasama sila ni Marcos. Doon sa Palarong Pambansa, yung opening. Nasa Cebu na siya Opening yun. Nasa Cebu na. Ang ginawa, nag-U-turn si Madam BP Sara. Sabi niya, wag na tayo pumunta dyan. Bad shot na sa akin yung mga yan. Punta na lang tayo sa ospital. Doon dumalaw. Mantakin mo. Ang lupit to na. Hindi, yan, eto, hindi sa kinukulayan natin pero literal yan. Mantakin mo, nandun ka na sa city. Dadalo ka dapat. Nung nandun ang presidente, bigla kang nag-U-turn. Di ba? Bigla kang nag-U-turn, tas bigla kang pumunta doon sa ospital, yun na lang ang dinalaw mo. Sa dami-dami naman pwede mong puntahan. I mean, di ba, pwede ka naman. Ay, nandun ba yung presidente? Sige, punta na ako. Oo, di ba? Ang bambira, meron namang convoy yan. Abay, biglang liko. Tuloy natin Nakatutok live si Nico Serrero ng GMA Regional TV. Nico. Yes, Emil, matapos nga ang 30 taon ay muling nag-host ang Cebu City sa Palarong Pambansa. Mula sa Osmeña Boulevard, pumarada ang mga kalahok sa pinakamalaking sporting event sa Pilipinas, ang Palarong Pambansa. Kanya-kanyang gimmick ang bawat rehiyon habang pumapasok sa Cebu City Sports Center kung saan idinaos ang opening ceremonies. Isang linggo namang tatagal ang palaro na lalahukan ng aabot sa 18,000 atleta. Pinuri sila ni Pangulong Bongbong Marcos na siyang formal na nagbukas ng taunang National Sporting Competition. Narito ang pahayag ng Pangulo. I congratulate you all in advance. You are already champions, all of you that are here. Your hard work and determination have made you true champions in the hearts and minds of your family, of your schools, your communities, regardless of whatever the outcomes will be during this Palaro. Ako feeling ko ayaw niya lang sa mga sip-sip. Tsaka yung mga balimbing na tulad nito ni Gob Gwen. Feeling ko lang naman. Hindi, alam mo kasi si BP Sara Duterte, tama yung komento nung isa dito, sabi nung isa dito. Si BP Sara Duterte kasi hindi yan plastic Totoo yan. Pag hindi niya talaga kursonada ang isang tao, hindi yan plastic. Makikita natin katangian yan lagi. So, pagka meron siyang hindi, talagang gumaganyan yan. Umiirap yan. Sabi nga, sumaside view yan ganun yan Pag di niya kursonada yung mga naandun. Feeling ko lang naman ito. This is just my opinion, di ba?
This is just my opinion. Ayaw niya makipagplastikan sa mga balingbing. Katulad ni Gob Gwen. Diba? Hindi natin alam ha. Siguro, buti naman, BP Sara Duterte. Dahil sa mga ganyan mong galaw, hindi mo na kailangan i-declare na ikaw ay oposisyon. Pero, yan ay pagpapahayag na rin na hindi ka na nasasayahan sa pamumuno nitong administrasyon na ito. Diba? Ipagpatuloy nyo lang ho yan. Sana po ay wag nyong tatalikuran ang taong bayan na naghalal sa inyo. Diba? Kanyang inspirational message sa mga student athletes, sinabi ng Pangulo na bunsod ng pinsala na dala ng malakas na ulan kahapon, inatasan na niya na mag-abot ng tulong ang mga ahensya ng pamahalaan. Sabi ni Panda Biker, Boss Idol, Banat Bay, paano po kayo makausap para mailapit ko po sa inyo hinaing ng mga food delivery rider patungkol sa motorcycle for hire bill na pinakikialaman ni First Lady. Email niyo po ako, ayan po, banatbayofficial@gmail.com. Doon tayo mag-usap. Taliwas naman sa unang ipinaalam ng Cebu City LGU, hindi dumating si DepEd outgoing Secretary at Vice President Sara Duterte sa pagbubukas ng palarong pambansa. Sa post sa social media, sinabi ni Duterte na binisita naman niya sa Cebu City Medical Center ang mga atleta, trainer at coach na hindi nakadalo sa opening ceremony dahil sa iba't ibang karamdaman. Tatagal pa hanggang sa July 6. Kita niyo? Yan ang ating susunod na pangulo, 'di ba? Ang concern niya hindi yung pagdidiwang. Kundi ang concern niya yung mga nag-injure habang siguro nagpa-practice. Kung ano man yung mga naandun sa ospital ang kanyang inuna. Hindi yung inuna niya yung opening, di ba? Mas mahalaga sa kanya yung mga nangangailangan. 16 ang competition proper dito sa Cebu, kaya patuloy ang mahigpit na siguro. Sabi nito ni Banat Bay, bakit wala kang copy ng book ni Attorney Vic Rodriguez po? Paano mo nalaman? Hindi, Mary Ann, ikaw ba gumagawa ng issue? Paano mo nalaman na wala akong libro? Dito ka ba nakatira sa bahay ko? Hindi, ako lang tatanong lang Kasi amoy ko yung mga ganyang katanungan mo. Kaka-announce ko lang kahapon, di ba? Sige nga, Mary Ann, since wala kang profile pic, anong ibig mo sabihin yan, tanong na yan? Bakit wala kang copy ng book ni attorney? Sino nagsabi sa yung wala akong copy? Di ba? Mukhang alam ko na patutunguhan yan Yung mga nagpapakalat na mga MDS na kesyo, hindi ko binabanatan. Lumang tugtugin na yan. Malayo pa lang, amoy ko na kayo. Wag ako. Alam nyo, burautin nyo na lang, gaguhin nyo yung iba. Yung mga mahihinang nilalang na mga vlogger, pero wag ako. Ako, malayo pa lang, amoy ko na yung mga gayaan. Yung mga intrige-intrigera. Diba? Sabi ko nga sa inyo, inaantay ko yung padala ni Attorney Vic at pipirmahan niya pa. With autograph ba? Minessage ko na siya. Saan po ba makakabili? Hindi ko rin alam Minessage ko na siya, kinongratulate ko po siya. Sabi ko, congratulations po sa bagong libro nyo. Dapat nga magkikita pa kami niyan sa Hong Kong, hindi lang kami nagpang-abot Gusto nyo, magbenta pa ako dito Di ba? Bakit nga ba hindi binabanatan si Liza Tanas? Ayan na naman yung mga MDS Yung Liza Tanas. Mga squatter, huwag na yung mga ganyang klase nga Di ba yun? Hindi ko binabanatan. Ayan na naman tayo, nanggugulo na naman kayo. Lagi kong binabanatan, pagkakailangan banatan. Anak ng weting, nananahimik yun, kasalanan na naman niya ito. Namatay ang ilaw sa palarong pambansa, kasalanan ni Liza Tanas. Kasi alam mo, squatter mind, tama. Alam mo, paulit-ulit ko na ito sinasabi sa inyo.
yung mga ganyang klaseng diskarte yan ng mga tangang vlogger. Yung wala na lang silang maituro, hindi nila maipaliwanag yung mga issue, ang ending, kasalanan lahat ni Lisa Marcos. Ni Lisa Tanas. O, yan ha. O, tinawag kong Lisa Tanas. Yan yung mga gusto nyong tawagan, pangiskwakwa eh. Diba? O. Yan ang gusto ninyo. Walang ganun. Natae yung aso ko dyan sa kama. Kasalanan ni Lisa Tanas. Pati ba naman yung pagtae ng aso mo? Huwag ganun. Pag merong ginawa, doon natin batikusin. Hindi yung gagawa ka lang ng chismis dahil, siyempre, mas pinaburan si Tipi kesa sa ikaw, mas sip-sip ka nun. Hindi totoo naman eh. O, di ba? Kaya galit na galit ka ngayon kay Lisa Marcos. Sa lahat na lang ng bagay, si Lisa Marcos ang may kasalanan sa mundo na to. Tama, mali. O, nako. Alam nyo, wag ako. Maghanap na kayo ng aanuhin ninyong vlogger. Hindi kayo mapapasa sa akin. Maniwala kayo sa akin. Magmumukha lang kayong tae dito. Tuloy. Otoridad na ipinapatupad ng mga otoridad para masiguro ang kaligtasan ng lahat ng Di na sumagot yung nagtanong. Alam na. Di ba? mga kalahok. Emil? Maraming salamat, Nico Sereno ng GMA Regional TV. Ayan, sabi nito, shit! Ay, may shit pa. Anong yung shit? Pambira. Paper shit. Diba? Paper shit. Speaking of Tepe, walang nanonood doon sa prison nandiyan sa TV. Ay, nako. Anyway, wag nyo nang si Tipi wala na yan. Sunog na yan. Wag nyo nang iniisip yan. Si Tipi sunog na yan. Alam na nating karakas niyan. Diba? Alam na ho natin na karakas ni Tipi. Pagbalik-baligtarin mo, sunog na siya sa taong bayan. Alam na ng tao na siya ay, alam nyo na. Diba? Palipat-lipat kung nasa ng, yun na yun. Kung saan may kasunduan, dun siya. O, diba? Banat by halos OFW na nun siya yung ngayon. Abay, syempre, kasi madaling araw na eh. Kung meron ba naman Pilipinong nanunood, kung sa Pilipinas nanunood ngayon sa pagkakataon na ito, sigurado ako walang trabaho yung bukas. Puyat eh. Di ba? Anyway, di ba yan na nga yung sinasabi natin, si BP Sara Duterte, talaga nga namang inisnab niya. Sabi nga hindi niya na kailangan magsalita na siya ay oposisyon o siya ay discontented sa nangyayari sa gobyerno. Hindi niya na kailangan magsalita na nabibwisit siya sa mga tao. Ang kanyang aksyon ay sapat na. Di ba? Ang kanyang aksyon na hindi pag-attend dyan ay sapat na. Wag na tayong magpaligoy-ligoy at i-justify pa natin na okay pa rin siya sa administrasyon. Hindi na. Wala na. Halatang halata na. So, tayo natutuwa dahil finally, nagising na po si Madam BP Sara Duterte na siya po ay ginawang mangga. O ginamit lamang po siya para sa makapasok ang Marcos muli sa Malacanang. It's sad to say, di ba? It is sad to say na ang ating BP Sara Duterte, isa sa mga dahilan kung bakit nanalo, actually siya talaga ang dahilan kung bakit nanalo ang mga Marcos. Aminin na ho natin. Malungkot man, pero yan ay isang katotohanan. Pero gayon pa man, ako'y naniniwala na etong pagkakataon na 2028, sana po ay magdesisyon na siya para sa bayan. Ako kasi naniniwala ako na personal reason kung bakit di siya tumakbo bilang presidente nung nakaraang eleksyon. At siguro ako ngayon pa lang ay nare-realize na rin niya na nagkamali. At dahil nga kasi, kita mo naman, ginigipit yung kanyang mahal na lugar. Kasi ganito yan ikikwento ko lang sa inyo. Ang mga Duterte, ano po yan? Hindi nila iniisip yung pag-aatake sa kanila.
Sanay na ho sila eh. Sa politika, alam mo, sanay na ang mga Duterte na inaatake. Kaliwat kanan ang disagreement ng mga tao sa kanila. Bakit to? Siyempre, when you implement a policy na hindi popular, di ba? Sa Davao, maraming hindi popular na polisiya sila. Na alam naman natin, mahirap yun. Tulad ng no smoking, curfew. Sanay na silang mabatikos, ika nga, di ba? Sanay na ho sila dyan. Sanay na silang kinokontra sila. Sanay na ho sila. Immune na ho ang mga Duterte sa ganyan. Yung mga media na, kasi may mga local media na binabatikos sila. Yung mga kalaban sa binabatikos. Sa tingin ko, sanay na sila. Kaya ako naniniwala na isa sa dahilan kung bakit nagbitiw na si BP Sara Duterte at sinabi niyang enough is enough. Yung sinisimulan ng sirain ng pamahalaan na ito ang kanyang lugar. Hindi dahil sa tinitira sila, binabanata ng mga Duterte. Kaya niyang tiisin yun eh. Kasi sanay na sila dun eh. Di ba? Sanay na sila na binabanatan sila. Pero ang hindi nila siguro matanggap o di kaya matiis yung sila po ay yung Davao City po ay sirain na ng gobyernong ito. Kasi ang mga puso ng mga Duterte more than anything else yung Davao. Mahal na mahal nila ang mga taga Davao. Kaya nung nakita na nila na binababoy na ng administrasyon na ito ang Davao, tinanggal lahat ng mga pulis na matataas ang posisyon, nagpadala na kung ano-ano, may mga kaguluhang raid na walang saysay, 'di ba? Nung nakita nila po 'yun, sa malamang talagang nainis na po si BP Sara Duterte. Kaya nga niya sinabing enough is enough. Diba? Naka-live din si Boss Dada. Ayaan mo na, pwede namang replay. Okay lang 'yan. Kasi hindi mo talaga tawag dito, kasi siyempre yung oras namin, 'di ba? Hayaan niyo na. Anyway, pwede niyo namang i-replay. Paghabang nanonood kayo ngayon dito, i-replay niyo yung kay Boss Dada. Kung nanonood naman kayo kay Boss Dada, i-replay niyo yung sa akin. Walang problema 'yun, 'di ba? Pareho lang naman 'yun. Ang importante ay yung mahalaga. Hindi, totoo naman yun. Hindi importante kung anong panoorin yung live o hindi live. Importante pwede nyo namang i-replay yan. Eto pa ha. May isa pa. Naku po, patay tayo dyan. Eto pa ha. Action speaks louder than words. Eto, pakinggi ha. Panoorin. 20 milyong piso ang pondong inilaan ng Kamara para sa pagkain ng mga dadalo sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Git ng Kamara, sakto lang ang budget na yan. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Puspusan ng paghahanda ng Kamara para sa ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 22. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, higit 2,000 panauhin na ang nagkumpirmang dadalo sa SONA. At ang pondong inilaan para sa pagkain nila, aabot daw ng 20 million pesos. Kasama na raw dyan ang almusal. Grabe, Grabe. 20 million pagkain. Ang lupit. Ang lupit nun, Alam mo, ito isang bagay na hindi ko maintindihan sa pamahalaan na ito. Hindi ko talaga maintindihan sa pamahalaan ito na bakit ganoon ang ating pong paggasta sa kabila ng naghihirap ang mga Pilipino. Alam mo, wala namang masama di ba? Kung gumastos ng ganyan, kung marami tayong pera. Di ba? Kung isipin mo, kung tayo ay isang maunlad na bayan, walang problema dyan. Pero yung 20 million, sa pagkain pa lang yan. Pagkain pa lang yan, pambira.
Hindi ba parang minsan para bagang kahihiyan na lang. Kahihiyan na lang ba yung alam mo yun, naghihirap yung taong bayan. Sana kung hindi kayo mga opisyal. Okay lang, kunwari, mag-party kayo kung kayo sila Ayala, sila Ramon Ang, na wala namang pananagutan sa taong bayan. Kung mag-party sila ng bonggang-bongga, kumain sila ng mga masasarap na mamahaling pagkain, okay lang. Pero yung kayo yung mga opisyal ng gobyerno, tapos kayo ay gagastos ng 20 million just for the food. Grabe naman yun. Sa isang kainan. Mantakin mo. Sa isang kainan, 20 million. Abay ko. Anong pagkain niyan? Puro ba steak yan? Yung steak, yung kinagawa. Puro ba steak yan? Bakit ganyan? O yung itlog ng isda. Anong tawag doon sa itlog ng isda? Yung caviar. Ano ba pagkain yan? Halian, hapunan, pati na rin merienda. Hindi po masyadong mahal yung 20 million para lang sa pagkain. Hindi. We have, alam mo, yung security lang natin, ilang daan na yan, di ba? Tangina, tayo pa nagbayad. Tayo pa nagbayad ng pagkain ng mga security. Ayop. Wala bang mga pera yan? Sa, ano ba security yan? Mga pulis? Wala ba silang pera? Para pakainin? Grabe. Security rin ng mga amuyong ng mga congressman. Ang bira. 20 mil. Ang kakapal ng mga mukha ninyo. Ano ba vitamins ninyo? Anesthesia? Wala na kayo nararamdaman? Gutom na gutom ang taong bayan? Kayo, 20 million? Isang kainan? Sino ba catering niya? Si Katon Ying? Hindi ko alam. Hindi ko alam pero masarap yung restaurant ni Katon Ying sa Tagaytay. Daw. Di ako sure Puntahan ko kaya yun. I-review ko yung kainan ni Katon Ying. Kaya tingnan ko kung masarap. Pero grabe, no? Maricel Abrahamson. Ayun, buti. Buti naman may mga ganyan. Para maging makulay ang ating chat box. Di ba? Grabe 20 million, kahiyaya, Yan yung tinatawag nating garapala na. Garapala na pangwawalang niya sa ating mga Pilipino. Isipin mo, di ba? Gutom na tayo mga Pilipino. Marami sa atin talaga nga namang hirap na sa buhay. Yung mga benefits ng ating mga kababayan na hindi na ibibigay. Tapos ganyan. Walang walang hindi ko alam kung anong meron kayo. Di ba? Bakit parang wala kayong kahihiyan? Anong tawag sa inyo mga walang iya? Walang kahihiyan O di walang iya. Naku po, patay tayo dyan. Sabi ni Mr. Hanchan, asawa ni Katon Ying ang nasa catering service. Naku. Hindi ako sure Wag nyo munang wala namang ebidensya na catering ni Katon Ying yan. Okay? Ako, sa tandaan nyo, ako patas ako Hindi ko man kilala yan si Katon Ying, pero patas po tayo. Kung kahit po siya ay tanso, sip-sip sa mga Marcos, hindi ko natin yung babanatan dahil lang may mga nagkwento. Moderator, mahina video, malakas mic. O di ilakas ninyo yung grabe talagang mahina daw yung ewan natin. Okay lang ba sa inyo? Patayin ko na lang yung mic para wag na lang niyo ako marinig. Okay lang? Wait lang, papatayin ko yung mic makinig ko, patayin niyo ko muna. Ayan. Ayan. Pin-off ko na. Wala nang mic. Wala.
O personnel natin sa Congress, mga 2,000-3,000 na yan. Then yung guests natin, mga 2,000. So, that's just about the right amount. Tulad naman noong mga nakaraang taon, mahigpit muling ipagbabawal ang pagsusuot ng mga statement attire o yung mga kasuotang may mensaheng politikal. Ang mga hindi susunod, hindi Ano, okay na ba? Yung iba kasi dito, mareklamo eh. Nirereklamo eh. Joke lang ha, binibiro ko lang kayo. Joke ko lang kayo. Okay na ba? Malakas na ba? papasukin sa plenaryo at pakikiusapang magpalit ng damit. If you want to protest, there are some areas. This is not the place and the time to express it. There are areas where you can do it, but not here in the Batasan complex because pagka hindi kayo sumunod, you'll be arrested, you'll be detained. O, nakita niyo naman yung detention center namin. Ready naman, di ba? Alam mo, may pagkamayabang din ito, no? Medyo may pagkamayabang din itong umasta itong kusino man ito, no? Kung ano, meron naman detention center. Nakita niyo naman detention center na ang anong Arlene May Galvez, maraming salamat. Di ba? Parang ano, nakita niyo naman yung detention center namin. Pag hindi namin kursunada, kinukulong namin. Ganyan kami dito eh. Pag hindi namin kakampi, diyan sila sa center namin. Ganun eh, no? Oh, pambihira. Ayun. Alam mo, sige lang. Sige. Andyan lang kayo. Magpakasaya kayo. Ilang ano na lang naman kayo. Ilang taon na lang naman kayo. Alam mo, ito lang masasabi ko sa inyong mga umaabuso sa inyong mga kapangyarihan. Yung mga umaabuso at yung piling mataas ngayon, sige lang. Di ba, Lynn Albano, maraming salamat po sa mga nagpapaliwanag ng ating chat box. Alam nyo, may araw din kayo. Huwag niyong kakalimutan ang Diyos na lumikha sa atin. Ang mundo na nilikha niya bilog, hindi flat. May ibig sabihin kasi nung bilog eh. Di ba? Ano yung bilog na yun? Ibig sabihin po nun, umiikot ang mundo. Hindi parate nandyan ka sa ibabaw, sir. Darating ang panahon, nasa ilalim din kayo. Kaya wag easy lang kayo, easy lang. Darating din kayo dyan. Pwede kayo matulog dun sa gabi. Madalas magsuot ng statement o political attire ang mga mambabatas na kabilang sa oposisyon. Ang baduy ng suit nyo, kulay pink. Ano kala ninyo, nakakatuwa kayo? Itong mga komunista na to. Di ba? Kabilang na ang Makabayan Bloc, pero wala pa silang tugon tungkol dito. Tuwing SONA, imbitado ang mga dating presidente, vice-presidente, Senate President at House Speaker. Pero nag-abiso na sina dating Vice President Leni Robredo at Jomar Binay na hindi sila dadalo. Wala pa namang sagot kung pupunta si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pati ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte, hindi pa rin daw sumasagot kaugnay sa kanyang attendance. Kahit daw si VP Sara Duterte hindi pa sumasagot sa kanyang attendance. Nako po. Ano sa tingin ninyo? Di ko alam Pero kung ako kay VP. Kung ako lang kay VP, hindi ako attend. Pambihira. Bahay ni Tambaluslus yan bahay ni Tambaluslus yan Ako sa tingin ko sa tingin ko, hindi a-attend si VP. Sa tingin ko lang naman, maaaring magkamali ako. Kasi, siyempre, marami din man siyang kinukonsider, di ba? Pero, ako, sa tingin ko, hindi dadalo. Malamang, kasi hindi makikipagplastikan niyan kay Tambaluslus. Alam niya na si Tambaluslus di ba? Alam niya na
talagang ino-operate siya ni Tamba. Hindi. BP Sara Duterte. Ito, makinig po kayo. Hindi ho ito gawa-gawa. Okay? Hindi ho ito kwento-kwento. Hindi nga nila pansinin ninyo yung mga tanso vlogger. Hoy, mga tanso vlogger! Nandyan ba kayo? O, nandyan kayo? May gusto ko sabihin sa inyo. Putang ina nyo. Biro lang. Biro lang. Ay, mga tanso vlogger, bakit di nyo masagot? Ha? Bakit di nyo masagot? Yung pag-amin na makagago na bayaran siya. At binayaran siya para siraan yung mga ganito. Katulad ko, si Pangulong Duterte, si BP Sara Duterte. Diba? Ba't di nyo masagot yun? Yung recording na may nagre-recruit sa inyo para purihin si Tambaluslos tapos siraan si BP Sara Duterte. Ba't di nyo masagot yun? Bakit? Alam nyo kung bakit? Kasi booking kayo. Yun. Hindi, yun talaga ang totoo dun di ba? Booking kasi kayo. Kaya hindi nyo masuplak yan. Wala. Baka bayaran kayo. Yun ang totoo. Ha? Kaya nga yung mga iba sa inyo, dating mga patay gutom sa karsada Dating, karsa-karsada lang ang datingan mga jologs, mga tambay. Tapos ano na nangyari ngayon? May mga kotse na, may mga kondo na. Diba? Dati walang pampagawa ng ngipin. Ngayon may kondo na. Bakit? Kasi nga nabuking kayo, diba? Hindi po ako nag-booking sa inyo. Pinlayan nila Spencer yung recording na nagre-recruit. Di ba? Kaya nga BP Sara Duterte, if you are listening, if there is anyone in the office of BP Sara Duterte that is listening right now. English yun, ha? Listen. Listen. As I say to you the things. Makinig ka, Madam BP Sara Duterte, makinig ka lang. Nabuking po namin Nabuking po ng mga banateros na tulad nila makagago. Tulad ni Bungal na may recording na nagre-recruit para siraan kayo at ang pinansir nila walang iba kung hindi itong kalaban ninyo. Kaya, Madam BP Sara Duterte, wag naman kayong aatin sa SONA kasi hindi naman po kayo plastic. Di ba? Ang mga plastic ho dyan, katulad nila, alam mo na. Meron pang pasabi-sabi na, no, we wish him the best. Ganun. We wish him the best. Mga ganun. Yan ang mga plastic. We wish him the best, pero pinababanatan mo. May ganun siya We wish you the best. We wish you the best. Laki-laki. Tapos pinababanatan niya sa mga vlogger niya. Kita mong kaplastikan niya. Grabe, no? We are still waiting, for confirmation from the Vice President. But we heard word that the office will confirm today. Wala. Hindi nag-confirm ngayon. Wala. Nga. Spelling, nga. Spellingin niyo, nga. Wala kayo. Whether the Vice President is attending or not. So we will just make an announcement on this as soon as we get confirmation. Maasa pa kayo? Pagkatapos ganyanin ang amo mo? Tapos gusto nyo pumunta dyan sa lugar nyo? Mga ganyanin, no? For clarification po, action speaks louder than words. Referring to BP Sara's action, she did the right thing. Anong clarification yan? Di ba?
Oh. Merong nag-a-appeal dito sa barangay. Oh. Ay, nako. Anyway, From the office of the Vice President. Nasa 47 ambassador naman mula sa iba't ibang bansa ang nagkumpirmang dadalo sa SONA. Kabilang na si Chinese Ambassador Wang Zilian. Wala namang utos kung required na bang kantahin ang bagong Pilipinas hymn at... Ay, bakit ganun? Pagkatapos ninyong i-require? Pagkatapos ninyong i-require kantahin yung bagong Pilipinas sa mga departamento, hindi nyo kakantahin dyan? O, kaya dahil dyan, tayo na lang kakanta. Kayo mismo ayaw nyong kantahin. Kaya, hindi, isipin mo yan, ha? Ni-require nila yan, di ba? O, gandang gabi po from Athens, Greece, sabi ni Mocha Uso. O di ikaw na nasa Greece. Habang kami bulok dito sa Manila. Ikaw na nandyan. Mag-ingat ka naman. Kung ipadudukot mo din yung iPhone 15 Pro Max na binigay ko, sa akin mo na lang ipadukot. Dapat akong bibili niyan eh. Inuna kita. Boom, kunana, boom, kunana, boom. Hindi, dapat talaga akong bibili nung kasi wala na, bulok na yung cellphone ko. Siyempre, gusto kong mag-video-video, ganyan-ganyan. Magbabakasyon si Mocha, kaya inuna ko siya. Baka naman iba dyan. Nagparinig yun, no? Nagparinig! Yung pala yun. Oh. Baka naman yun. Wag mong panakaw yung cellphone mo dyan. Akin na lang yan pagka pinanakaw mo. Pambira, oh. Mahal-mahal ang bili ko dyan. iPhone 15 Pro Max fully paid. 1 terabyte. I-google nyo kung magkano yun. Hindi. Nag-iintay talaga ako sa 16. Kasi yung sa iPhone 15, paluma na yan, di niya alam eh. Yung iPhone 16, bago yan eh. Di ba? Lalabas yan this September. Tapos sa December, sa Japan, meron na yan. Kasi ganun yung nangyari ng last year eh. So sa Japan, by December, meron na yan. Ang baba ng yen. So dun tayo bibili. Nalamangan natin si Mocha, huwag nyo sasabihin eh. Sa kanya na yung 15. Akin yung 16. Mautak to eh. Kahit ang pledge sa darating na SONA. Ang Radio Television Malacanang o RTVM pa rin ang magdedirect nito. Mag Samsung S24 Ultra ka na lang ba? Zoom pala 100 times na. Bakit ko naman gusto mag-zoom? Ano ko yung zoom? Maninilip ako. Titingnan ko na kung paano maglakad yung mga langgam. Hindi ko kailangan ng zoom. Hindi totoo. Hindi ko nga alam kung saan anong saysay nung zoom. Kung hindi ka naman nag-animal videography, photography, di ba yung mga sa zoo yung, kasi hindi ka makalapit kaya may zoom, di ba? O di kaya yung mga sa sports, pag malayo yung tsaka hindi naman ako nagagano. Aanuhin ko yung zoom, maninilip lang ako. Tama, mali. Panilip lang yan eh. Yung iba dyan eh. Ang kailangan ko yung ang kailangan ko ikaw. Kailangan ko ikaw. Dali. Final walkthrough at ang huling pagpupulong ng Interagency Committee sa susunod na Lunes, July 15. Sa ngayon, patuloy pa ang ginagawang renovation sa North at South Lobby ng Kamara. Inaasahang matatapos ito sa July 18 at simula July 19, ila-lockdown na ang buong batasang pambansa para matiyak... Hindi, ngayon pa lang i-lockdown nyo na yan. Huwag nyo nang buksa, wala naman kayong kwenta. I-lockdown nyo na yan. Hindi yan ang totoo. Pa-lockdown pa kayo. Kala nyo naman may gagalaw sa inyo dyan. May ma-interest pang gumalaw sa inyo. I-lockdown nyo na yan. Isara nyo na. Huwag nyo nang buksan. Ang kakapal na mukha ninyo, mga walang silbi sa bayan. Tapos may pa-lockdown pa. Akala mo naman, aanuhin kayo.
Hindi, sa totoo lang pansinin nyo, pagka sa mga RTBM. Ngayon, pag naglalakad yung si Marcos, halos walang kadikit na PSG. Bakit? Wala naman bumabati. Wala naman lumalapit sa kanya para kumamay. Yung kay Pangulong Duterte, kailangan talagang palibutan. Si Vice President Sara Duterte kailangan palibutan Kasi sa dami ng gustong bumati sa kanya, gustong makamayan siya, mapicturan siya. Di ba? Pero yung wag akong paniwalaan ninyo. Panoorin ninyo yung mga video ng RTBM ngayon. Natatawa kayo, parang bakit wala na atang mga PSG ngayon? Dati talagang punong-puno Hanggang ngayon nga mantakin mo, punong-puno ang PSG ni Pangulong Duterte kahit tinanggal yung PSPG niya. Alam nyo yun? Hindi nyo ba alam yun? Ay, sus, di nyo alam yun. Akala ninyo si Basti Duterte lang ang tinanggalan ng PSPG? Ha? Pati si Pangulong Duterte, tinanggalan ng PSPG. Grabe, no? Hindi biro to. Ang nananatili sa kanya ngayon yung PSG. Kasi yung PSG, by law, talagang kailangan siyang proteksyonan as former president. Yun na lang ang nananatili sa kanya. Pero yung PSPG, yung dagdag, wala na. Ni-recall na lahat. Wala talaga. Kaya, sabi nito, Goys, hoy, Mocha! Sabi ni Joyce Buckley, yan, natin to, matagal na follower na natin to, subscriber. Pwede na mamin makita, Mocha, pa-picture sana kami with family. Andito kami sa, oo nga, Madam Mocha! Sumagot ka! Sumagot ka! Alam niyo yun? Tuloy natin. Seguridad sa magiging ulat ng Pangulo sa July 22. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Ayan, So, ayan na nga. So, yan yung topic na kawawa naman ng bayan natin. Inuubos na nila para lang sa isang malupit na pagkain. 20 million. Di ba? Nakuha na naman ata yung bag ni Ma'am Mocha kaya hindi na makasagot. Wala na siyang cellphone. Hindi, alam mo, isipin mo yun. Jay Guevara, kunwari, magpanggap ka na lang na security. Kasi papakainin daw sa Congress sa SONA yung mga security, aabutin ng 20 million. Tapos punta ka doon, sabihin mo, pwede bang perahin na lang? Di ba? Para makabili ka ng mixer mo. Perahin na lang. Grabe, 20 million. Mantakin mo. Okay lang kayo dun. Hindi, okay ba ako? Pero, parang hindi naman ata okay yun. Bakit gobyerno pa ang nagpapakain sa mga bisita, security? Bakit aatin lang naman sila ng SONA. Hindi, isipin nyo maigi to aatin lang naman sila ng SONA. Pagkatas ng SONA, pwede na sila umuwi, kanya-kanya ng kain. Bakit kailangan pang pakainin? You understand? Bakit di kayo kumain sa bahay nyo? Pupunta kayo doon. Pag uwi nyo, kumain kayo. Bakit gobyerno pa, bakit tax pa namin ang gagamitin pangkain nyo? Ang kakapal na mukha nyo. Hindi ba? O kung sakasakali man lang na talagang kailangan pakainin, di bumili na lang kayo ng fast food, Waxies, ganun. Hindi, bili kayo ng Jollibee. Mahal nga yung Jollibee. O kaya, imbitahan nyo na lang si si pangalan nun, si Diwata. Para tigi 100 lang, Kung 10,000 participants, 10 times, 100. 1 million lang, Diba? 1 million lang, tama ba? O basta. Isipin mo kung ganun, ano yun nga natin, baka mamaya mali-mali tayo ng math, magagalit yung nanay ko na nandun na siya kay Lord, magagalit pa siya. 100 times 10,000.
O, 1 million nga. Tama ako. Sabi ko sa inyo, magaling ako eh. Pagdating sa mathematics. Oh. Di ba pwede naman pagkain na lang ni Diwata, tapos dun nga sa tapat ni Diwata may ginawa rin eh. Hindi nyo ba alam yon? Oh. Meron din na, meron daw, kasi nakita ko sa vlog, tinapatan yung pares ni Diwata sa tapat. Ang pangalan, Encanto. Hindi ako nagjo-joke dito ha. Oh, Encanto. Oh. Ba't di nyo na lang sila imbitahan? O, mag-create kayo dyan ng marami. O, di ba? Nag-unfollow na ako kay Diwata Yumab. Yumab? Naka-follow ka? Ba't ka naka-follow? Hindi, pero alam mo, gusto kong tikman yung yung Paris na yun. Kaya lang, layo. Pipila-pila pa. Hindi, gusto ko lang malaman kung masarap ba talaga o dahil lang trending, di ba? Oo, banat ba'y kumain sila mama dun sa Encanto, ang sarap pero kay Diwata ang pangit. Sabi nga nila mas masarap daw kay Encanto. Encanto, baka naman pwedeng magpa-reserve dyan tayo kakain, Jay Guevara, libre ko kayo. Grabe man libre, no? Hindi, tayo dyan, mag-ride tayo dyan saan ba yung Encanto na yan? Gamitin natin yung motor mong bagong bili mong motor na wala ka naman lisensya. Pag nahuli ka, ipitan mo na lang ng 20 pesos. Sabi mo, ito, 20 pesos, dagdag sa bigas yan. Hindi, biro lang ha. Tsaka malinis, huwag ka mag-try kay Diwata, masusuka ka sa baho. Ay, grabe. Oh, grabe ka naman, Jay Guevara Macano. Saan ba yan? Saan ba yan? Saan ba yung Encanto na yan? Saan ba yung kainan na yan? 24 oras ba yan o ano lang yan? Gawa-gawa. Jokno Boulevard. Pasay. 24 oras ba yan? O hindi. Kasi pag hindi 24 oras alam mo naman pang madaling araw ako dito. Tanggalin na boss. Banat by ang BIR. Diretso na sa Malacanang lahat ng tax. Talaga? 24 hours yan, Jay Guevara? Tinatarantado mo lang ako. Pag ako pumunta dyan, sarado yan ha. Yari ka sa akin. Pupunta ako ngayon pagkatapos nito. Hindi, biro lang ha. Pero sige, subukan natin one of these days. Kain tayo dyan, Jay. Magmotor ka na. Hayaan mo na yung, doon na tayo magkikita. Mauna ka na ng mga 5 oras. Tapos pag nandun ka na, tsaka mo kami text, pupunta kami doon. Baka sa kanto, hindi Encanto. Hindi, Encanto talaga yung pangalan. Oh, Encanto talaga ang pangalan. Ha? Oh, ito pa. Oh, ito naman. Ay, grabe. Ito. Meron akong Meron akong ito. Halatang pamumulitika lang, yan ang reaksyon ni Senator Bongo sa akusasyong plunder ni dating Senator Antonio Trillanes laban sa kanya at kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi rin ni Go na handa siyang harapin si Trillanes sa korte. Si Troy Gomez magbabalita. Hayaan na taong bayan ang humusga kung sino nagtatrabaho para sa bayan at nagmamalasakit para sa kapwa Pilipino. Ito ang naging pahayag ni Senador Bongo sa panayam sa kanya tungkol sa mga akusasyon laban sa kanya at kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nanindigan si Go na kapakanan ng mga Pilipino ang inuuna nila ni dating Pangulong Duterte at kailanman ay walang lugar para sa kanilang korupsyon. Linis konsensya namin ni dating Pangulong Duterte. Hayaan na po natin ang korteng humusga. Hayaan na po natin ang taong bayan ang humusga pagdating. Yan, tama yan. Git pa ni Go, kailanman ay hindi siya nakialam o nag-impluensya sa anumang transaksyon ng gobyerno. Sinabi ni Go na politically motivated ang mga maling akusasyon ni dating Senador Antonio Trillanes. Ipinunto niya na ngayong nalalapit na ang eleksyon ay nagiging tradisyon na pipinturahan siya at si Duterte ng itim para sila pumuti. Git ni Go na taong 2018 pa ang akusasyon at ni-recycle pa noong 2021. At ngayon napapasok na naman ang campaign period para sa 2025 na halalan ay nag-iingay na naman si Trillanes para mapag-usapan na naman ng publiko gamit ang rehash issue na walang basihan kundi haka-haka lang. Alam mo, hindi naman po ako makapili kung sino yung kamag-anak ko. Yung mga negosyo, mga yan. And I'm sure, siya rin, si Senator Trillanes noon. So, Nako, malaman yun. Malaman yung sinabi ni,
Senator Bongo. O, di ba? Malamang siya. Actually, sa totoo lang, ito, makinig kayo mabuti. Yun yung akusasyon sa kanya, di ba, ni Pangulong Duterte. Inakusahan siya na, at saka yung mismong instructor niya, dati, sa Navy, inakusahan siya na tila yung kanyang ama at ina, merong hanky-panky dyan sa Navy, di ba? May mga proyekto. Bakit hindi niya sinasagot yun? Kasi nagmamalinis, pero kitang-kita naman natin yung mga ano na yun, di ba? At saka una, si Senator Bongo ba, nag-impluwensya ba siya sa mga proyekto? Di ba? Yung nanay nga niya, mismo ang nagdi-dealer sa Navy, which is, sabi mas malapit yun. Tandaan ninyo, ano ba ang akusasyon? Ito, unang akusasyon niya, plunder daw. Ang plunder, eto kasi hindi alam nung iba madaling magsabi, plunder yan, plunder, ganyan, plunder. Hindi alam kasi nung iba kung ano ibig sabihin ng plunder Alam nyo ba, ang plunder, kailangan kumita ka ng mahigit 50 million para i-consider yan na plunder. Okay? Ang tanong dito, dapat illegal yung pagkuha. Kailangan mong mapatunayan na meron transaction na kumuha si Bongo ng 50 million para sabihin mong plunder yun. Wala naman ho siyang, wala ho siyang bank deposit. Kasi kailangan yan yung mga yung may deposit sa'yo, na dineposit sa yung 50 million, o di kaya mga witness, di ba? Wala siya mga ipinapakitang mga dokumento para masabi mong si Senator Bongo ay may plunder. Wala So, dapat yung mga proyekto na yon may link kay Senator Bongo. At ito pa, sabi nga porket nanalo ba sa mga bidding yung half-brother ni SBG, ibig bang sabihin nun may impluwensya na kaagad? Kasi tulad nga ng sinabi ko, di ba? Kung gagawin natin na lahat ng kamag-anak ng mga politiko ay bawal ng magnegosyo, unahin natin ang mga bilyar. Di ba? Sila bilyar. Bakit sila may negosyo? Hindi ganun yun. Di ba? Sigurado ko one way or another, meron niyang negosyo na pasok sa gobyerno. Mga local government. Pero, hindi mo naman pwede kaagad sabihin yun, corrupt na si Villar. Walang ganun. Kailangan patunayan mo na meron talagang koneksyon. Merong pakinabang. Merong kinita. Anong ebidensya ni, Kaya nga sinasabi ni Senator Bongo dito, wag nang pansinin. Magdemanda siya. Sa husgado siya pumunta. Para mapatunayan na siya ay isang marites. Di ba? Kaya nga, paulit-ulit natin sinasabi. Tingnan natin to si Senator, yan, Trillanes. Hoy, psst, psst. Antonio pangalan mo, hindi marites. Ha? Antonio pangalan mo. Diba? Sabi nga nito, ni Lance A. Sir, unahin din po natin yung mga congressman na may mga kamag-anak na may kontraktor kuno na nananalo sa mga project. Alam mo, sino ang pinakamatinding may mga kontraktor? Diba? Napabalita yan. Sino? Diba yung yung chairman ng appropriation? Tama, mali. Diba? Siya may pinakamadaming construction. Diba? Bakit di nang unahin mo? Kasi hindi ka sisikat. Kasi hindi ka sisikat kung hindi si Duterte unahin mo. Tama, mali. Hindi naman talaga totoo doon, Trillanes.
Kaya mo tinitira si Pangulong Duterte at saka si Senator Bongo kasi pag nandiyan na binabalita ka, alam mo naman. Anything that is against Senator Bongo and PRRD, pipick upin ng media yan. Dahil ang media, ito ang dynamics dyan eh. Ang media ayaw talaga kay PRRD. Ayaw sa mga Duterte ng media. Kasi talagang nasaktan sila nung panahon ni Pangulong Duterte. At yung mga amo ng media, oligarke, ayaw na ayaw ni Pangulong Duterte. Tandaan ninyo, ang nagpapatakbo ng bayan natin ay ang mga oligark. Ngayon, kitang-kita natin yan. Mga oligarkiya ang nagpapatakbo sa bayan natin. And because of that, ayaw nilang maibalik ang mga Duterte na against sa mga oligark. Kaya nga po, anything na marinig nilang ikasisira ng mga Duterte, pipick upin ng media yan. Because of that, etong si Trillanes, bira ng bira kay Pangulong Duterte at kay Senator Bongo. Di ba? Yan ang katotohanan dyan. Kaya niya binibira yun para siya sumikat. Ang anong pangalang dyan mali-mali nga sa computation Kasi sinasabi niya yung kumpanya na CLTG between year 2007 hanggang 2018, inad-ad ni Trillanes, sabi ni Trillanes, 6.6 billion daw ang kinita nung CLTG o na isara na proyekto. 2007, hindi pa naman presidente si Pangulong Duterte. O si Senator Bongo, assistant lang ng isang mayor. Anong kinalaman nila sa national bidding? Wala naman silang kapangyarihan noong 2007. Kung sinabi niya kasi 2007 to 2018, out of 6.6 billion, 1.1 billion lang yung sa 2016 to 18. Ibig sabihin, before maging presidente si Pangulong Duterte, yung kanyilang pamilya na may pagmamay-ari ng kumpanya, pumapasok na sa bidding sa gobyerno ng nasyonal. Again, hindi pa presidente si Duterte noon. Pumapasok na yung kamag-anak ni Senator Bongo sa negosyo sa national level. So doon pa lang makikita mo na hindi nagbago yun. Tuloy-tuloy yun. Sana, sana kung ang nangyari nung naging presidente si Pangulong Duterte at naging SAP si Senator Bongo, doon lang pumasok yung kanyang pamilya sa negosyo. Doon lang nag-create ng negosyo. Hindi Since 2007, nanggaling na nga sa bibig mismo ni Trillanes. Kaya sunog na naman siya dito. Di ba? Sige nga paano makikialam ang isang mayor at ang isang alalay ng mayor sa mga bidding sa national level na bidding? Paano ka mangingialam? Hindi, kamag-anak ako nung alalay. Pupunta siya doon. Sasabihin niya, kamag-anak ako nung alalay nung mayor ng Davao. Kaya i-grant nyo sa akin yung mga proyekto na yan. Ganyan ewan ko. Ganyan yung tama ni Trillanes. Wala na sa hulog talaga mga hirit niya. Basta lang talaga makahirit. Diba? Kaya nga alam nyo ba, may tawag sa kanya? Si Pangulong Duterte. May tawag sa kanya. Mamaya, di-discuss natin yan. Ituloy muna natin ng Diyos na to dahil alam nyo ba, ito ang balita ko, kakasuhan yan. Kasi sinisira yung pangalan ni Senator Bongo. Kaya nga ako, Senator Bongo, kung ako sa inyo, kasuhan nyo yan. Dapat na talagang etong mamang to, mali na ginagawa. Lahat na lang ng kumontra sa kanya, lahat na lang ng bumatikos,
kinakasuhan niya, para tinatakot niya. Kasi remember this, mga kababayan. Iyan ay kahit sundalong kanin yan, sundalo pa rin yan. Ang kanyang way of paglalaban o panlaban sa kalaban ay through intimidation, to threaten. Kaya nga ang ginagawa niya, now, hindi siya nagtitreten physically, ha. Ang ginagawa niyang pagtitreten ay pagdedemanda. Yan ang paulit-ulit niyang ginagawa. Pag ikaw kumontra ka, didemanda kita. Pag ikaw may sinabi ka sa akin, didemanda kita. Ganyan ho siya. Yan ang tinatawag na alam mong takot. Bakit? Takot sa batikos. Ini-intimidate niya yung mga bumabatikos sa kanya. Akala naman niya, ma-intimidate. Hoy, Trillanes. Ako pa ay intimidate mo? Ha? Pero ako, nagpapasalamat ako sa'yo. Dahil sa pagdemanda mo, inangat mo yung level ko. Mantangin mo, ang dinimanda mo, si Rocky, tsaka ako. Oh, di ka nag-iisip, di ba? Akala mo, babaloktot ako. Akala mo, tatahimik ako sa'yo. Oh, lalo pa kitang pagtitripan ngayon. Hindi, totoo. Lalo pa kitang babanatan. Alam mo, kung hindi mo ako dinimanda siguro, baka hindi na kita pinapansin. Kasi alam ko, nagpapasikat ka lang. O since gusto mo sumikat, ibibigay ko sa'yo. Itong kasikatan na gusto mo. O, aaraw-arawin kita. Lahat ng kapalpakan mo sa buhay, aaraw-arawin ko. Tandaan mo yan. Itaga mo yan sa bato. Sisiguraduhin ko hindi ka mananalo sa Caloocan. Dahil unang-una, ako nagre-research na ako dyan sa Caloocan. Wala ka nang ginawa dyan. Isinusuka ka ng tao dyan. Hindi, yun ang totoo. Isinusuka ka ng tao dyan kasi nagtataka yung mga tao dyan na taga-Caloocan pala si Trillanes. Oh, pag tinanong yung mga tao dyan, kilala nyo ba si Trillanes na taga-Caloocan? Nalaman na lang nila, ngayong nag-iingay ka. Alam mo kung paano nila nalaman? Ha? Ito, gusto nyo malaman? Gusto nyo? Hindi, sabihin nyo muna, oo, gusto namin malaman kung bakit, paano nalaman ng taong bayan sa Caloocan na taga-Caloocan siya. Itaas nyo yung mga kamay ninyo at pati paan ninyo. Sige na, sabihin nyo, gusto namin malaman, paano ba nalaman ng mga taga-Caloocan na siya ay taga-Caloocan? Gusto nyo malaman? O, eto, sasabihin ko sa inyo. Dito lang yan. Exclusive! O, eto, dito nila nalaman. Diyan. Diyan nila nalaman. Sa kapala ng mukha. Mantakin mo, tawagin niya yung sarili niyang mayor. Ang lupit mo, Trillanes. Talagang bigas pa ang pinamahagi mo. Naku po. Eto, tanong lang ha. Hindi mo ba alam na ang tawag sa'yo ni... Sino ba nagtawag nito? I think si Enrile o si Duterte. Tinawag ka na ngang sundalong kanin. Bigas pa talaga ang pinamigay mo. Tapos, isipin mo yan ha, bigas pa pinamigay mo. Ito pa ang pinakamatindi dyan. Ha? Saan galing yung bigas? Hindi, ako talaga nagtatanong ako sa'yo. Saan galing yung bigas na yan? As far as I know, the same tactic yan na ginagawa ni Romualdez. Na, alam naman natin, si Romualdez ay isa sa mga nanguna kuno doon sa pagsamsam ng mga smuggled rice kuno. Di ba? Tandaan ninyo ha, maraming nahuling smuggled rice, di ba? O smuggled na mga bigas. O, nahuli yun. Tapos biglang namimigay na si Romualdez ng bigas. Tapos pati ikaw namimigay ka na rin ng bigas.
Don't tell me, Mayor, kaya. Mayor, kaya ka naman. Barangay captain niya, baka hindi ka pa manalo dyan, Mayor pa kaya. Sino ba mga taga-Caloocan dito? Sige nga, sino yung mga taga-Caloocan dito? Iboboto nyo ba ito? Pwede pa siguro PTA, PTA president, pwede pa siguro. Diba? Kasi since professor ka naman. Diba? Parents and teacher, association ka na lang maging presidente. Kaya hiya ka, ginagamit mo pa talaga yung bigas. Alam mo, duda talaga ako sa mga ganyan, yung mga gumagamit ng bigas. Duda ako dyan Saan galing yung mga bigas na yan? Pareho kayo ni Romualdez, bigas din. Grabe. Parang gusto ko na rin mamigay ng bigas, Hingi kaya ako kay Romualdez ng mga smuggled rice na nahuli nila. Tapos mamigay ako ng bigas. Tapos pagmumukha ko rin yung ilagay ko dyan. Tapos ilagay ko President Banat Bay. Kasi pakapala na lang ng mukha kapalan ko na rin yung mukha ko. Presidente na itawag ko sa sarili ko. Mantakin mo, itawagin mo yung sarili mong mayor ni hindi ka nga nakikita dyan sa Caloocan. Diba? Mantakin mo hindi ka nakikita sa Caloocan. Minsan ka lang nagpupunta dyan. Tapos gusto mo gawing mayor ka ng mga taga-Caloocan? Kaya alam mo, Senator Bongo, maganda siguro, tuluyan yun ng demanda ito si Trillanes. Alam mo, Senator Bongo, wala na kasing sa totoo lang, walang pumapansin dito talaga kay Trillanes kasi alam naman ng iba, marites yan. Alam naman ng iba, nag-iimbento lang yan. Di ba? Alam naman ng iba yan Kaya nga, dapat dyan, hindi na pinapatulang. Kaya lang, sobra na yung ginagawa niya May hangganan, ika nga. Hindi pa pwedeng ganun-ganun na lang. May hangganan yan Kaya, it's time na dapat talagang kasuhan nato. Tante, nakialam ba ako? Nakialam ba kami ni Pangulong Duterte? Hindi. Samantala, binigyang diin naman ni Go ang kanyang karapatang magsagawa ng mga legal na aksyon para ipagtanggol ang kanyang karangalan, pangalan at reputasyon. I also reserve the right to pursue legal actions in order to defend my honor, my name. Yan, palakpakan. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal. Troy Gomez nag-uulat. Ayan. So, ayan na nga ang sinabi ni Senator Bongo. He has to defend his name. So, Trillanes, ano ka na, it's bilang na oras mo na ikaw ay mahatulan ng isang malupit na demanda rin, di ba? Dapat talaga. Kasi ano ka na panggulo ka na sa bayan Hindi ko nga alam kung meron, ano kayang kasong ikakaso dito kay Trillanes. Kasi hindi sapat yung libel Hindi sapat. Kulang yung libel. Meron bang batas na anti-salot law? Kasi salot talaga siya sa lipunan Ano kaya magandang ikaso kay Trillanes? Anti-EPA law? Illegal marites law. Meron, ako nagtatanong lang. Ito, tanong lang ba ito, Dapat magkaroon tayo ng batas anti-marites law, no? Di ba? Siguro kalahati ng mga Pilipino kulong. Diba? Isipin mo yun, anti-marites law. Anything na minarites mo, ikukulong ka. Pag hindi mo kayang patunayan yung iminarites mo, ikulong ka. Di ba? Anti-bobolo. Yun, pwede rin. Sana, hindi. Alam mo, anti-pabidalo. Kailan kaya magkakaroon ng ganyan, Sana naman magkaroon ng, mga senador natin. Di ba? Trillanes. Senator Bongo. Baka naman pwede magpasakay ng batas. Anti-marites law.
'Di ba? Anti-EPAL law. Oh, ang daming pwedeng ano diyan gawa ng batas tas ano natin 'di ba? I-demanda 'yan. Nako, grabe talaga. Ito puno ang kulungan, boss. Okay lang siya doon. Mahilig naman siya sa backdoor negotiation, di ba? Hindi. Yun naman ang nangyari, di ba? Sinabi ni Enrile. According to Enrile, Senator Enrile, nasa transcript yan. Yung backdoor na negotiation na ginawa niya. Di ba? Hindi nga inalaw eh. Hindi inalaw yan ng Senate. Kasi tandaan nyo, senator siya nun. 'Di ba? Senator siya nun. Dapat kung ikaw man ay aalis, magpapaalam ka sa Senate President, bibigyan ka ng travel authority, ganyan yan eh, matik yan eh. At saka you represent the Senate. Wala eh, anong ginawa mo? Bakit ka lumabas nang wala man lang kaano-ano sa inyong Senate President? Kaya nga niya tinawag na nag-backdoor negotiation. Tama, mali. Kakampi ni Trillanes ang mga tanso vlogger. Ay, nako. Ay, maniwala kayo sa akin. Yung mga tanso vlogger naman kasi. Hindi, ito yung mga tanso vlogger, lahat sila, mga mukhang pera yan eh. Sa totoo lang, mga wala naman kasing ano yan eh. Yung mga tanso vlogger na yan, walang say-say yan sa lipunan. Walang silbi yan. Mga palamunin yan. Hindi. Kayo mga tanso na vlogger. Mga palamunin kayo sa bayan eh. Palamunin kayo ng mga magulang nyo. Mga wala naman kayo talagang silbi. Tapos, bigla kayo nakahawak ng cellphone. Uy, na-monetize na yung YouTube ko. So, yan, nag-vlogging na kayo. Tapos, nagpapahire na kayo ngayon doon sa mga politiko na kailangan ng promotion. Hindi ko naman pero mamili naman kayo. Diba? Kasi yan eh, yung i-promote mo si Trillanes, sign of desperation yan. Sign of katangahan yan. Hindi, kasi alam mo, lagi ko naman sinasabi ito eh, di ba? Naalala ko yung meron kwento na, nakalimutan ko na ito. Yung isang vlogger, na napanood ko to sa YouTube, parang inalok siya ng isang, basta may binlog siya, inalok siya ng pera para bayaran siya dahil sa may ginawa siyang hindi maganda. Tapos parang pinadidelete sa kanya yung kanyang video. Tapos sabi niya, hindi niya i-delete. Mas mabuti pang wag na lang siya bayaran. Anyway, ipagpapatuloy na lang niya. Ipinagpatuloy lang niya. Yung binabayad sa kanya, nalagpasan niya. Higit pa nalalagpasan niya. Tapos, alam mo, ganyan din ang prinsipyo na paulit-ulit ko rin sinasabi sa mga banateros eh. Yung prinsipyo, wag nyo yung bibitawan yan. Kasi, kaya nga ako natatawa dun sa 5 million, 10 million. Bakit ko kakanain yun? Kaya kong kitain lang ng ilang taon yun. Nang hindi bumabaluktot sa prinsipyo. Gets nyo? Ayoko na lang magsalita Pero kayang-kaya kong kitain yung 5 million na sinasabi nila nang hindi bumabaluktot sa prinsipyo. Di ba ho? Bakit mo kakanain yun? Kaya nga katangahan yun eh. Sa bagay, kung katulad ka ng mga tanso, ng mga patay gutom, ng mga palamunin sa lipunan, makakita ka lang ng 100,000, malulula ka na. Di ba? Maano ka na kaagad, maaakit ka na. 5 million pa kaya. Kaya nga sila nambibintang kasi kaya nga hindi sila marunong mag-research Ang tanga-tanga nyo. Gusto nyo malaman? Huwag na, malalaman nyo pa. Mag-download kayo ng ganito. Malalaman ninyo yung mga analytics na mga vlogger. Makikita ninyo, ang layo ninyo sa mga banateros. Ito, walang biro ito Kaya nga sinasabi ko kila
kila Jay, binibiro ko nga sila. Sabi ko sa kanya, manindigan lang kayo. Stay to the truth. YouTube is a marathon. Hindi yan yung one time, big time. Kasi yung mga, pasensya na, wag ko kayong hindi ko to inaape, pero gano'n na nga. Yung mga patay gutom na mga vlogger dyan, na mga tanso, gusto kasi nila one time, big time nakita. Ganyan ang mga ugali ng mga scammer eh. Yung one time, big time nakita, ganun sila. Hindi. Dahil kung sinasabi sa Banateros, pangalagaan ninyo yung inyong credibility. Huwag na huwag kayong papasok sa fake news. Siguraduhin ninyo may ebidensya. Whenever you presented an opinion, make sure na meron kayong ebidensya. Kung wala kayong ebidensya, huwag nyo nang kanain. Kahit pa, quote-unquote, sikat yung issue na yan. Kasi pag nasunog na kayo, sunog na kayo. May nakita kang nasunog tapos pinunasan, after nun bumalik sa dati niyang kaanyuan. Wala. Diba? Pag sunog ka na, sunog ka na. Kaya dapat, siguraduhin mong hindi ka masusunog sa mga sasabihin mo or else mayayari ka. Okay? Hindi ko sinasabing wag magkamali. Maari ka magkamali na hindi ka nasunog. Ano yung sinasabi kong nasunog? Yung alam mo nang wala kang maipakitang ebidensya, wala naman sa iyo yun. Push ka pa rin ng push. Yung blue envelope, yung video. I mean, hindi ko sinasabing wala yun, ha? Pero hindi ko naman nakita eh. Bakit ko ipipakita sa inyo? Bakit ko ipagpipilitang may video? Tama, mali? Kung masunog ako. Unless nakita ko ng mata ko, uy, may video nga. O yan, talagang isasabihin ko sa inyo, may video. Pero kung wala ka naman nakikita, sinasalsal mo lang para ka magkaroon ng viewers dahil sikat yung video na yan. Sikat si Lisa Tanas. Ba't mo kayong kakargahin yan? Tama, mali. Di ba? Yun yung punto ko dito. Dapat, hindi tayo ganun. Kayong mga vlogger na tanso, ha? Kayong mga vlogger na tanso, maniwala kayo, one day, pupulutin kayo sa kangkungan. Kumita nga kayo dahil sa pinopromote nyo yung walang kakwenta-kwentang si Trillanes. Pero, one day, pupulutin kayo sa kangkungan. Maniwala kayo. Once you started na maging Marites vlogger, one day, pupulutin kayo sa kangkungan. Katulad ng mga nagko-comment dito ng mga MDS. Di ba? Sinasabi nila, move on. Ano yan? Inggit. Alam mo kung bakit nila sinasabi yan? Kasi nasunog sila dun sa video. Kaya ayaw na nilang balikan yun. Kasi hindi nila matanggap sa kanilang puso ay na naging tanga sila uli. Yun ang totoo. Di ba? Yun ang katotohanan dun. Yung nasunog ka na, naniwala ka sa tanga. O hindi pare-pareho kayong tanga. Tapos, pipigilan mo yung ibang tao na magsalita na para mamulat ang mata ng ibang tao. Diba? Tapos, alam mo yun? Galit na galit ka kay Banat Bay, pero nood ka pa rin na nood. Pero basta ang topic na yung pagiging tanga nila, umiinit ulo nila. Kasi ibantakin mo. Ito sa totoo to Sa totoo lang to Real talk tayo, totoo. Nasunog na nga kayo noong 2022. Nabudol na kayo noon eh. 'Di ba? Nabudol na kayo, nabumoto ko kayo kay Marcos. Bakit? Naniwala kayo dun sa vlogger ninyong iniidolo. Tapos, nasunog na naman kayo ngayon. 'Di ba? Nasunog na naman kayo na wala palang video. Ang bihirang buhay, ere. 'Di ba? Na double whammy kayo. Kawawa naman kayo. Pero okay lang 'yan, ha? Okay lang 'yan. Pero wag yun naman, baka naman may pangatlong beses pa na pagiging tanga ninyo. Tama na yung 2 beses. Pag ginawa mo pang 3, inaraw-araw mo na.
Pambihira ka naman. Hindi, ako, hindi ko kayo kinukundena ha. Sa totoo lang, I'm giving you a chance. Malay nyo na talagang minsan gullible lang kayo. Kasi marami talaga dyan na medyo gullible lang talaga eh. Yung nagpapaniwala ng... Kaya nga ako, meron ako sa inyo suggestion, ha? Kayong mga gullible na mga MDS, ha? May suggestion ako sa inyo. Pag merong vlogger na nagsalita na may pinresinta siya, hanapan nyo kagad ng ebidensya. Kung wala siya may presenta, kayo mismo maghanap ng ebidensya. Pag wala kayong mahanap na ebidensya, huwag na kayong maniwala. Kung puro lang, ito, may blue folder, may ganitong folder, may video, may picture. Ito, tanungin ko kayo. Di ba? Mga bataan ng mga MDS. Sino yung MDS? Sino ba yung MDS, Banat Bay? Maharlika diehard supporter at saka Morales diehard supporter. Na pare-parehong gullible. Di ba? Bakit? Asan na yung mga sinasabi nila? Wala. Nga. Tama, mali. Di ba? Sinabi na nga ni Tatay D na walang video, naniwala pa rin. Kasi nga, gullible eh. Ate magagawa. Ganun talaga eh. Di ba? Dalawa na definition na MDS. Oo, dalawa. Ngayon nyo lang ba nalaman? Dalawa na yan. Asa na yung blue book? Oo nga eh. Sinabi ko naman sa inyo eh. Sabi ko na sa inyo, noon pa lang amoy na amoy ko na yung Caracas na Morales na yan. Totoo lang. Mantakin mo, sabihin mo na ikaw, nagpakasakripisyo ka para sa bayan. Di na sinasabi yan. Ako na ang bayani. Actually, sa totoo lang ha, nung nandun nga kami sa Hong Kong, nagtatawanan na lang kami nila Jojo eh. Kasi sabi ko, Jojo naman kasi ikaw nagpasimuno niyang bayani si Morales eh. Ayan tuloy, yung iba utu-utu din. Tawa na lang siya ng tawa eh. Jojo naman kasi! Gusto mo, bookingin kita dito? Hindi, joke lang. Hindi, love natin yan si Jojo at saka si Spencer kahit nasa Hong Kong yan. Nakakatuwa, nakasama natin ng isang gabi yan. Alam mo na yung ginawa namin sa isang gabi. Gusto niyo kwento ko? Wag na. Sabi nga, what you did in Hong Kong, doon na lang yun. Nakalimutan ko na yun eh. Pero tuwan-tuwa ako kay Jojo. Nauto ko sila eh. Nalamangan ko si Jojo, hindi niya alam eh. Huwag nyo na ikikwento sa kanya yun ha. Nalamangan ko siya, tagay siya ng tagay. Tawa ko ng tawa, sabi ko, wala bata. Ano ka pa? Mahina kang nilalang. Kasi nakipagsabayan siya kay Boss Dada ng inuman. Oo, Hindi niya alam si Boss Dada, kahit uminom ng 3 bote ng tequila yun, gutom lang yun. Mamaya, kakain lang yun, okay na yun. Ganun yun si Boss Dada. Hindi nalalasing niya kahit anong gawin ko. Sa Hong Kong, sa Japan, hindi ko malasing-lasing si Boss Dada. Hindi ko maintindihan. Siguro nilalagay niya sa muscle niya sa paa, muscle niya dito. Sa dami ng pwedeng paglagyan. Inilalagay niyan. Oo. Inubos. Alam mo kung magkano ayoko na sabihin kung magkano ginastos ko dun eh. Kasi talagang order ako. Sabi nga nung waiter sa akin, Pinoy kasi, sabi, sir, bakit di na lang kayo bumili ng bote? Sa dami nyong na-order, lagpas 2 bote na yung napatagay nyo. Kasi kahit yung mga nasa kapitbahay, pinatatagay ko eh. Sabi ko, tumagay lang kayo para may kasabay si Jojo. Nung tagay ng tagay si Jojo, hanggang nung naglalakad na, gumigewang na. Aantayin ko talagang bumagsak to. Mantay, kaya nga kita nyo, ako, nakapag-drums pa ako, si Jojo, bangenge na yan eh. Si Jojo, ako, drums pa ako eh. Si Boss Dada, kumakanta pa, hindi niya alam, lasing na si Jojo. Yeah? Utak-utak lang yan. Sinabi ko, hindi ako pwedeng uminom ng ganyan. Sa inyo na yung shot. Sa akin mojitos lang. O, di lasing siya. Tama? Yun ang sikreto natin. Kinuwento lang natin, ha? So, si Trillanes, abang ka na lang sa kaso mo. Abang-abang ka na lang, ha?
Oh, anyway, saan na ba tayo? Ano pang topic natin? Ito pa. Ito, grabe ito. Tingnan ninyo ito. Ito yung sinasabi nating missile. Ito. Ayon po sa Philippine Army, may posibilidad na magtatagal pa ang controversial na Typhoon missile system ng US dito po sa ating bansa. Ito pong Typhoon missile system ay dinala ng US sa Pilipinas noong Abril para sa salaknib exercises ng US at Philippine Army at para sa balikatan exercises ng US at Philippine military. At gaya pa ng inaasahan, umalma ang China at Russia sa deployment ng missile system na ito dito sa Pilipinas. Inasahan ng dalawang bansa na tatanggalin na po ang Typhoon missile system sa Pilipinas pagkatapos itong salaknib exercises sa darating na Setyembre. Pero ayon po sa AFP, baka kailangan pa ng evaluation at assessment kaya't baka magtagal pa ang mga ito. Bakit napaka-controversial ng missile system na ito? At bakit sa kabila ng bilyong dolyar na ginastos para buuin ito, parang wrong spelling pa ang pangalan nito? Unang-una, talaga pong typhoon yan with one O, hindi po typhoon. Ang typhoon po ay isang higanteng halimaw sa Greek mythology, itong nasa kanan, hindi po siya isang bagyo. Pangalawa, controversial siya dahil sa kanyang kapabilidad. Kaya kasi niyang magpalipad ng dalawang klaseng missiles. Nariyan po ang SM-6 missile na pwedeng anti-ship, anti-air, at anti-ballistic. Ito alam mo, para sila nanggagago, no? Hindi nyo napansin, parang nanggagago din ng Amerikano. Tsaka tong Pilipinas. Pasensya na ha, pero itinitraining nila yung mga Pilipino gumamit niyan. Wala naman tayong ganyan. Hindi ko mag-gets ang weird, 'di ba? Balikatan 'yan, EDCA, Visiting Forces Agreement, 'di ba? Sana man lang yung mga gagamitin at ititrain sa atin ng Amerika, yung meron tayo. 'Di ba? Bakit ka maglalagay ng ganyan na wala naman tayo? Dinala mo pa dito. Tapos kukunin naman din pala nila. So, para saan pa yan? Sabi ng iba, palaway yan, para daw bumili tayo. Naku po, grabe presyo niyan. Ako, sa tingin ko, talagang may purpose yan. May purpose yan. Yung pangalawa, sa tingin ko, ang purpose niyan, aside sa bumili tayo, sa tingin ko, ang purpose niyan, para talaga paghandaan yung gera ng China at Amerika. Yun Demo lang boss to avail. Oo nga Hindi kasi parang ganito parang ganito. 'Di ba? Nagdala ka ng gamit dito na wala naman tayo tapos itinraining tayo. Bawal naman yung gamit na yun. Halimbawa lang bawal yung gamit na yun, 'di ba? Tapos itinraining tayo. Para saan pa? No. So, talagang iba ang purpose. Hindi talaga to trade us. Maybe, para bumili tayo, or maybe, talagang gagamitin nila yan pag nagpumutok ang digmaan sa China at saka sa Amerika. Ay, naku po. Iba to. Missile. At meron po itong range na halos 500 kilometro. Gaano kalayo po yun? Halimbawa po, kung sakaling ma-deploy siya sa pinakakanlurang bahagi po ng Palawan. Elizabeth Linsangan, maraming salamat. Thank you very much sa mga nagpapakulay at nagpapaliwanag ng ating chat box. Dito po. Abot niya ang halos buong Spratly Islands banda rito. Lalo na pati po yung mga ilan sa artificial islands ng China doon sa area. Tingin din ng... Kita mo? Talagang may purpose Abot doon sa mga artificial island na kinreate ng China, pati doon sa Spratly Island daw. So may purpose talaga. Ginagago tayo ng Amerika, no? US na baka kaya nitong i-intercept ang mga hypersonic missiles ng China. Pero hindi pa po kumpirmado yan. Pero ito pa, kaya rin po ng Typhoon system na mag-launch ng mga Tomahawk cruise missiles. Bagamat subsonic lamang itong Tomahawk, meron naman siyang range na hanggang 1,000 kilometers. Grabe. Kaya kung sakaling nakadeploy po siya sa Luzon, abot niya ang malaking bahagi po ng coastal region ng mainland China. Alam niyo na.
Di ba? Bobo na lang ang hindi makabasa eh. Bobo na lang talagang hindi makaunawa eh, na pinaghahanda na tayo sa isang gera. Pero gusto nyo ba malaman yung chismis na i-chismis ko sa inyo? Bukas na lang sa seminar. Ang isang Typhoon missile battery, meron 4 na containerized missile launchers, parang nasa container ship, at isang command center. Ang lahat ng ito maaaring ilipad lamang ng US gamit ang kanyang higanteng C-17 Globemaster aircraft gaya po ng ginawa nila noong balikatan. Ngayon, ang tanong, permanente bang ilalagay ang Typhoon missile system dito sa Pilipinas? Wala pa pong indikasyon at wala pang linaw yan. Katunayan, ang sabi nga ng ilan, launcher lamang naman ang pinadala dito ng US. Hindi pa kasama ang mismong missile. Bakit? Dahil orientation and familiarization lamang naman daw yan ang ginawa para dito sa ating mga tropang Pilipino. Pero itong Philippine deployment ang una raw na pagkakataon na dineploy ang missile system na Typhoon gamit lamang ang eroplano. At marahil yun na nga po ang mensahe na gustong iparating ng US na maaari nilang i-deploy ang Typhoon missile system na ito ng madalian, anumang oras at anumang... Gusto tayong i-training, tinraining, walang dalang missile, pambihira. Pinagagago tayo no? Yeah. Tapos eto na nga, ayan na nga yung, di ba? Alam nyo ba na etong balita na ito ay kumalat ito international? Kasi hindi biro ito eh. Yung Typhoon na yan, hindi ho biro yan na missile launcher na yan. Hindi ho yan yung parang, alam mo yun, parang ordinary lang na may ganyan ng isang bansa. Hindi. Ito'y pang karaniwang, ito'y ginagamit talaga ng Amerika lang. Kung meron mang gumagamit niyan, siguro Amerika, China, Russia lang. Tapos dadali mo sa Pilipinas, kaya parang ang kagaguhan eh. Ititrain mo yung mga Pilipino gumamit niyan. Bakit? Wala naman kami niyan. Tapos, bakit mo kami tinitraining niyan? Ba't mo nilagay dito? Simpleng-simple. Para pagka nagkagera, kayong dyan namin nilalagay yan. Kasi nga, hindi yan pwedeng manggaling mula sa Amerika. Kaya kailangan ng malapit-lapit. Kaya napaka common sense eh. Diba? Common sense. Hindi pwedeng bumomba mula Amerika papuntang China. Kailangan nila ng land base. Kailangan nila yan. Tapos, nagkaroon tayo bigla ng mga EDCA. Dumami pa yung site sa EDCA. Tapos, dinanan nila ni mga weapons nila. Sasabihin natin, wala lang yan, training lang yan. Sinong ginago ninyo? Diba? Sinong ginago ninyo? Anak ng weting talaga. Kahit malayo, kahit galing pa sa Guam, tayo malapit sa... Yun nga totoo nga. Malapit naman talaga tayo sa China. Kaya nga alam nyo, alam nyo ba na mas matagal pa minsan ang pumunta sa Davao kaysa pumunta sa Hong Kong. Ganun lang kalapit yun. Lalo na yung Palawan papunta sa di ba nasasagap nga mula sa Palawan daw yung ewan ko ba kung anong bukas, mayroon ako ichichika sa inyo pero sa Banateros kasi nabitawan ko kanina na doon ko ichichika Chika lang naman. Kaya ito, pagka chika naman sinasabi ko sa inyo, may nasagap tayong balita May nasagap akong balita. Doon ko na lang bukas sasabihin Kasi naipangako ko sa mga kasamahan ko na bukas ko ichichismis nandun ako sa Banateros bukas. So, abang-abang po kayo doon tuloy natin to si Ed. Araw. Ed the lawyer. Tapos na pala si Ed the lawyer. Ito. Isa pa itong matindi. Hindi ko alam kung anong eksena to. Kasi may nakita tayo. Wait lang Ito. Matunog ang panawagang ipagbawal na ang mga pogo sa Pilipinas. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin daw yan tinatalakay ng gabinete. Ayon naman sa NEDA, hindi matutumbasan ng pera ang problemang dala ng mga pogo sa bansa. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Kung si Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan ang tatanungin, mas maiging ipaban na ang pogo sa Pilipinas.
Ito ay kahit pa aabot sa 20 billion pesos kada taon ang posibleng mawala sa kita ng bansa ayon sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Matatandaang mas tumindi ang panawagan na iba ng Pogo sa Pilipinas matapos ang sunod-sunod na paglabas ng video kung saan makikita ang pag-torture sa mga worker nito. Bukod pa rito ang kaliwat ka ng krimen at scams na konektado sa mga illegal na operasyon. It may be a big number, but the cost Feli Lederman, salamat po. And particularly social cost of Pogos are quite high, and also we are trying to position our country as a legitimate place for business where we are trying to attract investors to come, tourists to come, and so the least that we want is to have a reputation na nandito yung mga criminals. Giit pa ni Balisacan, mababawi naman sa ibang paraan ang kita na posibleng mawala mula sa Pogo. Yun nga lang, hindi pa rin daw pinag-uusapan sa gabinete ang pag-ban sa Pogo hanggang ngayon. Pero kahit hindi ito Yun yung balita eh. Isipin mo kaliwat kanan na yung news na yan, na malala ang dinudulot ng Pogo sa Pilipinas, and yet hindi binaban. Alam nyo, paulit-ulit ko sinasabi sa inyo ito eh. Kasi alam mo pa, ganito ang argument ng mga tangang tanso. Ang argument nila, kasalanan naman ni Duterte yan eh, kaya dumami yung Pogo-Pogo. Si Duterte pa ba nakaupo ngayon? Si Duterte ba magbaban yan? Ang tanga nyo rin eh, no? At saka tandaan ninyo, noon, kaya pinapasok yan kasi during pandemic, we need money. Don't ever forget. Hindi nyo kasi alam eh. Ang nagbabayad ng repatriation ng mga OFW, ticket, hotel, pagkain, during pandemic. Meron ba sa inyo nagbayad dito ng ano? Tanungin ko kayo, meron ba sa atin dito nagbayad ng bakuna? Wala. Lahat yan ginamit noon. Kaya kinailangan ng Pogo. Pero tapos na ang pandemya. Itigil na yan. Tapos na rin si Pangulong Duterte. Si Marcos na ang dapat mag-ban yan ngayon. Ang tanong, bakit hindi tinatalakay sa gabinete? Kasalanan ni Lisa Tanas na naman. Hindi, ako nagtatanong lang kasi baka mamaya kasalanan na naman niya eh. Ang akin lang, alam nyo nang ang ano eh, masama na yun ang naidudulot. Araw-araw binabalita nyo, may masama, may mga involved na mga public official. Ito, bigyan ko kayo ng sample Ay, wait. Wait. Ito. Kasi kaya natin pinapaliwanag ito para maunawaan ninyo na maybe hindi nakakarating sa national. Or maybe, I'm not saying it's truth maybe hindi nakakarating sa presidente. Kasi, ang mga nilalagyan naman ng mga Pogo, yung mga local government, local police, di ba? Or, PAGCOR. Pwede. Malamang, hindi na umaabot yan sa mga nasa taas. Ang mga involved lang dyan, local government, secretary ng local government, naku po, patay tayo dyan, PNP, no? Di ba? Sino pa? PAGCOR. Yan lang mga, Maria Sudo, marami yung mga ganyan talaga nagpapagana sa buhay natin. Maraming salamat po Maria Sudo. Thank you very much po. Ohio. Arigato gozaimasu. Ganun yan. Di ba? Okane? Ano ba yung okane? Okane nai? Madaming pera ba yung okane nai? Naririnig ko kasi yun eh. Nandun ako sa Japan lagi ko narinig sa mga sa umisi. Okane nai. Okaninam. Akala ko minumura ng mga Pilipina yung mga Hapon. Nangihingi pala sila ng pera. Sinasabi nila, okaninay. Ganun, di ba? Pagsapot, okaninay. Sabi naman ng, Akala ko naman, minumura nila.
Biro lang, biro lang. Maraming salamat, Maria Sudo. Thank you very much. O, pakinggan nyo ito, Ilang dokumento ng tinaguriang big boss ng mga Pogo Hub sa Pampanga at Tarlac ang nadiskubre sa Fontana Leisure Park. Ang isa sa mga dokumento, pirmado ng dating mayor ng Bamban. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. 19 na vault ang binuksan ng mga otoridad kagabi mula sa niraid ng mga villa sa Fontana Leisure Park sa Clark, Pampanga. Nitong nakaraang linggo, sinalakay ang 5 villas na tinitirhan daw ng mga Pogo Big Boss. Sa villa kung saan nananatili raw si Wang Ziyang, ang tinaguriang Big Boss ng Pogo Hub sa Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga, 4 na vaults ang binuksan. Sa loob nakita ang ilang dokumento at official receipt ng Baofu Land Development Incorporated kung saan incorporator si suspended Banban Mayor Alice Go. Tumambad din ang travel pass ni Wang at ng kanyang driver na inisyu noong 2020, kasagsagan ng pandemya. Ayan, halimbawa niyan, di ba? Yung mayor, yan yung mga bakit nag-issue ng travel pass. Remember, nung panahon ng pandemya, nung kinikreate daw nila itong Pogo Hub na to, bawal mag-travel yan eh. Naalala ninyo? Kailangan kayo ng travel pass or else hindi kayo papayagan. Ang nag-issue daw yung mayor. So, ibig sabihin, ng mga involved, mga nasa baba, hindi may paliwanag ng ibang mga vlogger, kaya sisisihin na lang, sino? Alam nyo na, di ba? Kasi nga bobo. Pag bobo, bobo talaga. Ama mali. So ito, pinapaliwanag natin kung saan ang gagaling yung mga katiwalian. Kaya nga, papansinin mo dito, paano nakalusot yan? Yung mayor. Tapos, involved pa daw yung si Bambang Mayor. Tapos, yung kapulisan. Bakit yung kapulisan? Paano nakalusot sa kanila yan? Tapos, yung sa Clark, di ba may Clark Development? Paano nakalusot sa kanila yun? Ang travel pass ng Pogo Boss, pirmado ni dating Bamban Tarlac Mayor Jose Antonio Feliciano. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, malaki ang tsansang noong 2020 kumilos si Wang para sa pagpapatayo ng Pogo Hub sa Bamban. Kaya naniniwala ang PAOK na dapat ding... Sabi nito, sa vault walang lamang pera. Oo. Na ano na yun? Mga magikero yung iba dyan eh. Magic yun. Magkayong ano. Ano kayo eh. Sigahan si dating Mayor Feliciano. Bakit nag-issue siya ng travel pass sa mga taong pinaghihinalaan natin na mga nagpapatakbo ng illegal Pogo Hub? Wala pang pahayag ang dating alkalde tungkol sa mga dokumento. Sa isang villa naman, nakita ang bankbook ng Baofu na may initial deposit na 5 million pesos. Magagamit ito sa ipapile nating money laundering. Grabe, no? 5 million. Ginamit yung initial deposit, sana all may ganung deposit na 5 million. Bangko na yun para sa transaction dito sa ating banko. Transaction din sa ibang bansa. So, malaki. Nung nag-open kayo ng bangko, magkano initial deposit nyo? Naku, naalala ko, initial deposit ko nun, 2,000. Nung panahon namin, kasi pwede pa yung 2,000 eh. Basta wag bababa na. Ngayon ba magkano na ang initial deposit? Nung panahon ko, nung nag-open ako ng bank account, nung mga, high school ako, 2,000 lang eh. Hindi, elementary pa ata ako nag-open ako. 2,000, pwede na. I-maintain mo na lang yung 2,000 para hindi ka mabawasan. Di ba? Ganun eh. Kahit talagang makikipagpatayan ka para hindi bumaba sa 2,000 yung pera mo. Kahit wala ka na makain eh. Itong nakuha natin mga bago. Sa isang silid naman, nagkalat ang 2 passport at mga casino VIP card na nakapangalan kay Wang. We will check dun sa mga sabi nito, ano to? Sabi nito siya, galit na galit si Mayumi. Sabi niya, ano to? You're the one wearing so cheap and BMW. Mayaman ka, pero biglang yaman ang aura. Kinda look trying hard, you look not mabango. Ito yung mga nasaktan na mga tanso eh, mga follower ng mga tanso. Nasaktan sila eh. Unang-una, hindi ko naman pinagyayabang to. Kasi sa totoo lang, ang dami-dami ko naman t-shirt na puro BMW ang tatak. Kasi nga, ang motor ko BMW, alam nyo naman yan. Sino ba naman tanga? May vlog ako eh. Diba? Kahit kailan din natin pinagyabang yan. May vlog ako.
Minsan lang, kasi nakita ko lang to, ito, tapos nung sabi ko, tagal ko na hindi nasuot to. Nung sinuot ko, payat ako, sabi ko, ay, gusto ko yan, payat ako. So, sinuot ko. Alam mo, kung meron man sa atin dalawa ang nagpapakasosyal, ikaw. English ka ng English, mali-mali naman yung pagkaano mo. Magpi-period ka, tas yung U mo, hindi capital yung Y. Ano ba naman yan? Oh, you're the one wearing, hindi mo malang kinapital yung Y. Anak ng weteng. Tapos yung yaman ng aura, ang capital, yung ang. Huwag ka na magpakasosyal. Sino man nagpapakasosyal dito? At saka alam mo, wala yan sa pera. May mga patay gutom na mayaman. Kahit mayaman, patay gutom. Kahit mayaman, palamunin. Oo, may ganun. Hindi ito ang level na sinasabi ko, yung mga tanso. Ang sinasabi ko dyan sa mga tanso na yan, mga mukhang pera, palamunin, walang silbi sa bayan, mga patay gutom. Yan naman ng totoo. Wala yan sa may pera ka o wala ka. Kasi ang dami-dami dyan, kahit may pera, patay gutom eh. Laging gutom. Laging kumakalumbat ng pera. Hanap ka, punta kang camera, napakarami niya. Hihirit ka pa, puro ka naman sablay. English. Tagalogin mo na lang para kang JJ Moon eh, di ba? Tagalog na lang. Casino, mga legal casinos natin kung kasi VIP cards yung nakita natin eh. So, pwede natin tanungin kung bakit siya meron gano'n. Madalas ba siya naglalaro? You lost your weight and look younger. I told you. Ang tawag diyang carnivore diet. I-try nyo. Pinupuna kasi ako ni Mocha, sabi niya, huwag ka dyan, high blood ka sa carnivore diet kasi puro meat yan, masama yan. Inaral ko eh. Totoo, marami talagang naging bata. Anti-inflammatory kasi. Basta, kanya-kanya tayong trip. Pag bumulagta ako, ibig sabihin, hindi maganda yung carnivore diet. Pero pag gumwapo ako, ibig sabihin maganda yung carnivore diet. Okay? It's a deal. Yan ba epekto ng carnivore? Oh, ito. Ano na ako eh. Since 3 days before umalis ng Hong Kong, that's 20, nakalimutan ko na. 25. 25 nagsimula ako ng carnivore diet. So, 2 weeks. Di ba? Ito ang resulta ng 2 weeks. Di ba? Puro karne, baboy, taba, manok, isda, yun lang kinakain natin. Sa mga casino na yun, ano yung intention niya? Nandun siya sa casino, baka ginagamit niya yung casino for money laundering. Sa ibang villa na tagpuan ng ilang alahas, may mga kambal plaka rin o mga plate number na pare-pareho. May nakuha ring 5 Chinese passports at 2 bundle ng pera na 1,000 at 100 peso bills. Inaalam pa ng mga otoridad kung sino ang mga nasa passport at kung anong kinalaman nila. Pambihirang buhay. Yun lang ang laman. No comment. Wala akong sinasabi. Wala po ako sinasabi. Basta sa dami-dami ng bolt, yan lang ang laman. Mantakin mo, meron pang pagkakataon nung tumakas yung mga in-check, may pagkakataon pa silang kunin yung ano. Actually, hindi nga tumakas, yung iba nahuli. Di ba? Oh. Tapos yun lang ang nakuhang pera. Ayos din, no? Next time, sama nyo naman ako sa raid. Di ba kailangan nyo ng social media? Baka kailangan nyo ng social media. Sama nyo ako. Ati-ati naman tayo. Sabi ni Nelski, same ba yan ng keto diet? Hindi po. Ang keto diet may ibang kinakain eh. Ito talagang anything na gumagalaw. Yun ang kinakain. Hindi, ang carnivore talaga is beef, talagang lean meat. Baboy, ganun. Yun. Hindi kumakain ng gulay, hindi hindi umiinom ng kung ano-anong inumin. Alak, pwede. Joke lang. Hindi, pwede rin isda. Isda, pwede. No rice, syempre. No rice, no dessert, no and nothing. Tapos, ang mahirap lang yan, first week. Talagang mahirap. Walang biro. Talagang sabi ko nga nung unang week ko, wag nyo ko lalapitan dahil mananapak talaga ako. Kasi
nakaka-high blood. Mantakin mo, 'di ba, yung kasi alam mo sa totoo lang tumaba kasi ako dun sa dun sa biskotso. Isang supot ng biskotso yung binili ko. Tapos kinain ko lang. Wala akong hinatian. Kinain ko lang ng kinain. Almusal, tapos pagkatas ng lunch, kakainin ko. Kasi hindi lumobo ako, sabi ko, masama ito. Walang rice. Karni ba yung rice? Anharot? Ang ina mga tanong yun Karni ba yung rice? Sabi ko nga karni. Anything na galing sa animal. Milk pwede, pero walang sugar Yung talagang milk. Itlog pwede. Yung mga tanong kasi ni Anharot rice meron, pwede ba? Karni nga bakit? Yung karni ba tumutubo ba yun sa rice field? Yung mga drinks na di pwede, lahat hindi pwede, tubig lang. Kape nga hindi pwede. Ilang araw na rin ako hindi nagkakape. Dahil nga makasabi ni Mocha, nakakaano daw yun. Ewan ko, daming alam din ito ni Mocha. Nakakasira daw sa carnivore diet. Pero pinanood ko rin naman yung iba. Sabi nila, hindi rin tama. So talagang animal meat. Anything na gumagalaw nga, pwede mong kainin. Anything na meat. Kasama na dyan ng pork, laman loob, puwet ng manok. Lahat. Keso. Saan ba galing ang keso? Sa gatas. Pwede. Yan ang basihan nyo pagkagaling, gatas. Pwede. Yan. Basta anything na nanggagaling sa animal, pwede. Kahit nga tayo ng animal Pwede. Justify nyo yun. Kinain ko yung tayo ng kalabaw Bakit? Galing sa kalabaw. Siyempre, hindi pwede. Hindi kasi ang purpose nun, you always feel full. One day, next naman, papakita ko sa inyo yung abs ko. Dancer. Magpapatugtog tayo ng sexy dito. Tapos, gaganon ka yan. Wag yung mga ang tawag dito, nakalimutan ko na, yung mga sakan, wag yun. Kasi ang daming daming masama din. Vet Rorden. Sa totoo lang, bata lang tingnan pag slim. Si Abalos example na, wag ganun. Patay gutom si Abalos, wag ganun. Watching from Vermont, US of A. Ayan, ako LCIF, mabilis din in 2 weeks. Kaya lang kasi ang LCIF, low carbs lang yan Low carbs intermittent fasting. Okay? Malaki natutulong ng pagpapapayat ng intermittent fasting. Pero yung low carb lang, ibig sabihin, when you say low carb, konting carbs. Ito kasi, no carbs. Talagang meat lang. Wala talaga tong carbs. As in, sobrang wala. Nothing. Tubig. Yun lang. Kung umatakan ng tubig. So, tatry ko lang naman. Tatry ko siguro ng hanggang umabot ako sa medium size. Pag nag-medium size na ako, iinggitin ko si Boss Dada. Gawan mo na lang ng video tutorial. Oo nga, naging Q&A na sa carnivore Hindi, i-google ninyo. Marami yan. Maraming mga teacher pa na, mga doktor pa. May mga question dyan. Paano yan? High blood pressure ka niyan. Kasi, tapos yung creatine mo, ganyan. Tapos yung ihi mo, bubula. May mga ganyan-ganyan. Totoo naman. Yung ihi mo, bumubula. Kasi nga, yung creatine mo, basta something like that, blah, blah, blah. Kaya lang kasi may explanation doon yung mga doktor. So, kaya nga, yung mga ibang mga sakit like diabetes, eventually nawawala. As in, yung talaga na-reverse. So, buti di ka dinadiarrhea. Uy, alam nyo ba? Yan ang isa sa mga napapagaling ng carnivore, yung, Yung irritable bowel, yun, IBS. Yun ang isa sa mga hindi ka na yung palatae. Alam mo yung palatae?
Yung bawat para kang aso. Alam mo yung aso? Yung pagka kumain ka, tatae ka. Dati kasi ganun ako eh. Palatae. Ngayon hindi ka na palatae. Gembarador. Oh. Yun. Yun. Okay na. Marami na. Dates, madaling makapagpab... Ang taas ng sugar ng dates eh. Kahit ilan lang kainin mo, medyo mataas eh. Watch your kidneys. Oh, sabi nga nila, yan daw. Kaya nga, actually, tinitingnan ko naman din talaga. Maraming salamat na, Gemberador ha. Napakagaling mo. Pero kung sisimulan nyo to, ang pinaka-importante dito is mental preparation. Bakit mental preparation? Marami kayong pagsubok na pagdadaanan. Una, financial. Ang mahal ng karne. Siyempre, breakfast mo, steak na itlog. Itlog na may steak. Lunch mo, pwedeng mag-chicken, tapos itlog. Isang buong chicken, ha? Tapos yung dinner mo, pwede ring steak na naman. Kaya sobrang medyo mahal lang konti. Tapos, pangalawa, talagang withdrawal sa sugar. Nasubukan nyo ng mag-withdrawal sa sugar. 2 beses ko na nangyari sa akin yan. Nung nag-vegan ako ng 4 to 5 years. 4 years, I think. Talagang nag-withdrawal ako nun sa sugar kasi hindi ako nagsi-sugar. Talagang grabe ho. Tapos, eto na naman, inulit ko na naman. Inulit ko na naman na hindi ako nagsi-sugar. Hindi, alam mo, eto kaya medyo hindi bagay sa Pilipinas ang carnivore kasi mahal ang steak. Sa Amerika kasi, may mga $5 na malaki na. As in, malalaki. Madami na. Sa Pilipinas, alam mo naman, isa sa pinakamatatabang steak dito, yung Texas Roadhouse. Mga lunch mo, mga 2,500, 3,000, ganun. Dinner mo, ganun din. Para pero yun, as in, hindi kayong mayat-maya nagugutom, mayat-maya gusto mong kumain. Kasi ganun, sino dito yung mayat-maya kailangan kumakain? Alam mo kung bakit? Kulang ka sa protein at sobra ka sa sugar. Kaya mayat-maya, kain ka ng kain. Yun ang isa sa mga sinusolusyonan ng carnivore. Hindi yung mayat-maya gutom. Ha? Okay? So, ayun na lang. Nauwi tayo sa diet Kayo naman ito walang walang filter to Ang filter ko lang din ginagamit dito yung pampakinis. Pero yung pampaslim hindi ko ginagamitan ng pampaslim. Ayan talaga ang normal. Magiging manga face na ako. Ha? Ako 3 times a day lang kumain. Hindi, ako nga madalas akong kumain Pero yun nga lang, bumibili na lang ako ng steak na niluluto para medyo makatipid-tipid. Kasi pagka laging steak, grabe, kawawa ka. Ubus ang pera mo. Anyway, maraming salamat po. Thank you very much. Sana po magkita-kita uli tayo bukas. Maaga-aga tayo bukas. Okay? Maraming salamat po. Kita-kita ho God bless everyone. Sana po ay naipaliwanag ko po sa inyo mga bagay-bagay sa mundo na ito. Dahil wala na hong ibang magpapaalam sa inyo ng katotohanan kung hindi ang mga vlogger na katulad ng Banateros at ang SB9. Okay? Maraming salamat. Bye-bye.